Anong baon mong storya ngayon? Ang ginawa po nating storya ngayon ay yung tungkol dun sa mga teachers na allegedly sangkot sa pananakit ng mga estudyante nila. At isa nga po dun sa mga pinag-ugatan nito, yung recently ma'am na kinover napalabas din natin sa GMA, yung sa Palawan, kung saan nakunan po at kumalat nga po sa internet yung isang estudyante na... ito yung naglakad ng paluhod, no? Ang nakausap po siya ng GMA News, ma'am, remember, pinalabas natin. Yes. At sinabi niya, inamin niya na nagkasala siya sa teacher niya. Kaya ang ginawa ng teacher, pinapili siya ba'y papupulis o maglalakad at halik sa lupa. Syempre dahil siguro binigyan siya ng option na ganun, pinili ho ng bata na gumapang. Pero sinasabi po ngayon ng mga grupo, dapat hindi siya binigyan ng ganung option ng mga teacher dahil labag po yun. Alam mo, napansin ko, JP, ngayon ang dami nang nagre-report ng ganyang mga pangyayari. No? Nung araw kasi parang ordinaryo Pero ngayon parang naglalakas loob ang maraming mga bata at pati na rin ang kanilang mga magulang na magreklamo at magsumbong na pinarusahan sila ng teacher ng medyo physically violent na paraan. Marami ng ganyan. Kaya maganda nga ako mga kabrigada, tutukan natin itong issue at istoryang binantayan ni JP Soriano. Paluhod na gumagapang sa lupa. Nakatakip ang mukha at sa isang punto, humahalik pa sa lupa. Ang lalaking nasa video, isang 4th-year high school student daw sa isang paaralan sa Palawan. Ito raw ang parusa sa kanya ng gurong di umano'y sinapak niya sa klase. Gina kuya! Ano to? Parusa. Ganun ako sa pulis. Ang sabi niya, ginawa niya ito para daw po matapos yung kanyang problema at para hindi na daw po siya akusahan ni sir. Sa cellphone video namang ito, kitang-kita ang teacher na ito na pinalo ng stick ang kanyang estudyante. Ilan lamang ang mga insidenteng ito sa pinakahuling mga napabalitang kaso ng corporal punishment o iyong pisikal o verbal na pang-aabuso umano ng ilang guro sa kanilang mga estudyante. Sa records ng Department of Education, mula 2007, 28 kaso ng child abuse laban sa mga guro ang naitala sa Metro Manila pa lamang. Ito ay kahit pa mahigpit na ipinagbabawal ng DepEd ang pananakit o pisikal na pagpaparusa ng mga guro sa kanilang mga mag-aaral. Ano po ba yung nakasaad doon sa ating batas within regards dun sa pagpaparusa physically or verbally ng mga guro sa mga estudyante? Meron tayong anti-child abuse law, yung Republic Act 7610, na kung saan pinoprohibit at sinasanction yung pag-i-inflict ng corporal punishment against children. At meron siyempre penalty na naka-imposed once found guilty. 6 sa mga gurong sinampahan ng kasong child abuse natanggal na sa serbisyo at 8 naman ang suspendido, habang 14 sa mga kasong ito patuloy pa ring iniimbestigahan ng DepEd. Ang 3rd-year high school student na si Michelle, hindi niya tunay na pangalan. 1st-year high school lang daw siya noon nang di umano'y unang makatikim ng pagmamalupit mula sa kanyang teacher. Pwede mo ba ikwento sa akin yung nangyari sa'yo noon, nung first year ka? Pinapahiya niya po kasi ako noon, pinahiya niya po ako noon. Tapos, pinapupunta niya po ako sa harapan. Hindi ka ba nag-iisip? Hindi mo alam? Wala kang isip! Bubo ka! Tanga ka! Tapos doon niya po ako sinasabihan ng bobo walang utak. Ano ang ibig sabihin ng singular? Nang una, pinauulan na lang daw siya nito ng masasakit na salita. Ano ka ba? Hanggang umabot na raw sa puntong napagbuhatan na siya nito ng kamay. Mag-isip ka! Mag-isip ka! Mag-isip ka! Mag-isip ka! Tinutulak po ako. Nung natapos po yung pagkatulak niya sa akin, pumunta na po ako sa upuan ko, tapos umiyak na lang po ako ng umiyak. Ano naging epekto sa'yo nung Parang lagi ko na po yung iniisip, hindi ko po nakakalimutan, hindi po ako nakakatulog, tapos wala po akong ganang kumain. Mula noon, malaki raw ang ipinagbago ni Michelle. Sisigaw siya, tapos iiyak ng malakas. Tapos, hindi na siya kumakain, hindi na siya natutulog ng 3 araw. Natakot na kami kasi nag-hysterical na siya. Nagwawala nga po siya, gusto niyang, minsan gusto niya iuntog yung sarili niya sa cement, sa pader. Kaya ang kanyang mga magulang nagdesisyong ipakonsulta na siya sa doktor.
Ayon sa doktor, nagkaroon siya ng major depression. Naawa po ako sa anak ko noon. Napakasakit po kasi talaga na makita mo yung ganun yung anak mo. Sa ganung sitwasyon, parang nasira na po lahat yung pangarap ko. So, yung findings ng doktor, nakaslagay dito, the patient was seen and was assessed to have major depressive disorder. At agad siyang niresetahan ng iba't ibang gamot. At nakasaad din dito na posibleng pinagmula ng sakit niya ay yung trauma matapos nga mapagalitan ng husto ng teacher. So hinahanap natin ngayon yung guro ng estudyante na kausap nating minaltrato umano ng kanyang teacher. At ayon nga doon sa principal ng eskwelahan, habang inaantay pa yung final decision mula sa DepEd headquarters, siya ay kumbaga sapilitan ng pinag-retire. At narito tayo ngayon nga at hinahanap natin yung kanyang bahay para hingan ng reaksyon. Tao po! Pagdating namin sa bahay ng guro ng di umano'y nagmalupit kay Michelle, una kaming hinarap ng anak nito. Magandang hapon po, ma'am. Sorry to disturb. Ma'am, ako po si JP Soriano sa GMA 7. Ma'am, we're looking for ma'am. Ma'am, kasi galing po kaming DepEd. Ilang saglit pa, dumating na ang sinasabing teacher ni Michelle. Ngunit tumanggi itong magpaunlak ng panayam. Gayunpaman, mariin niyang itinanggi ang mga paratang ng kanyang estudyante. Kung ang child psychologist na si Dr. Tess Batangin ang tatanungin, kakikitaan daw ng sintomas ng child abuse ang mga pinagdaanan ni Michelle. Nag-contribute, no? Yung ganitong mga uri ng karanasan dun sa naranasan niya, no? Na mga suliranin na psychological. Kasi hindi nga nila maintindihan kung bakit sila inaabuso, na inaamin nila at inaako nila yung pagkakamali kahit hindi sila ang nagkamali. Ano po ba ang epekto sa isang bata, sa isang estudyante, kung siya ay magiging biktima ng corporal punishment? Ang pagpaparusa, no, at halimbawa pagpapahiya, no, ay nagpapababa ng pagtingin ng bata sa sarili niya, no? Kasi bakit ka pinapunish, no? Siguro dahil hindi ka mahalaga, no? Bakit ka kailangang ipahiya? Siguro dahil hindi ka importante, no? So nagpapababa ito ng pagtingin ng bata sa sarili niya, no? Samantala, isang guro rin sa Muntinlupa ang inirereklamo ngayon ng ilang mga magulang. Sinasaktan daw di umano kasi nito ang mga estudyante niya. Madalas nirereklamo ito ng mga anak namin, tinatawag silang squatter. Kung pagsalita sila, mga pobre kayo, mga taga-squatters, mula nang dumating kayo dito, nauso na ang nakawan. So ano ibig sabihin nun? Magnanakaw yung mga anak namin. May ipinaproject siyang mga bote na may mga plant sa loob. Dahil nakalagay sa unahan, gusto pala niya ililipat lang sa likuran, ipinagbabato sa bata yung mga bote. Hindi makatawag yan, hindi maganda. Kasi bilang teacher, dapat ikaw ang maghubog na maganda sa mga bata. Sinubukan naming kapanayamin ang inireklamong guro. Hindi makatotohanan yung sasabihin na verbal abuse or may harassment na nangyari. Hindi nangyari yun sa akin. Sasabihan mo ng squatter. Kung tignan mo ang vicinity, nasa squatter ba kami? Kailangan pa bang ito yung struggle nga na namin sa mga bata na marami silang iniisip, marami silang imagination, marami na i-invento. Okay? Alam mo naman ang minsan ng bata, may times na exaggerate kung magkwento. Bagamat hindi sang-ayon ang Alliance of Concerned Teachers o ACT sa corporal punishment sa mga paaralan, ang pinakaugat daw ng problema ang dapat solusyonan. Pinagbawal yung corporal punishment, ngunit alam natin na nasa kultura pa rin natin yan no? Maging sa tahanan at maging for a long time sa eskwelahan din, no? In other words, nasa kultura pa natin ito at hindi overnight ay mababago ang ganitong kultura, no? Hindi ibig sabihin na magpasa ka lang ng batas ay mawawala na yung ganong kagawian. Dapat din daw isaalang-alang sa usaping ito ang pinagdadaanan ng ating mga guro. Actually, yung mga teacher natin ngayon, ang teaching load nila, yung halimbawa 50 or 60 students sa bawat klase, actually teaching load na yan ng 2 teacher na pinapapasan sa isa, no? Kaya matindi talaga ang stress. Tapos dagdag mo pa na
underpaid, napakababa ng sweldo nila. Ang kakulangan ng guidance counselors sa mga paaralan ang isa sa tinitingnan ding dahilan kung bakit dumarami ang mga gurong nasasangkot sa pang-aabuso. Sa mahigit 18 milyong estudyante sa elementarya at high school, mahigit 1,000 lang ang mga trained guidance counselors na tumututok sa mga ito. That is not an excuse na dapat sa pag-handle nating pagtuturo natin ng ating mga pupils at students, mauuwi sa mauuwi sa corporal punishment. So that is what the law this day. Sa kasalukuyan, wala pang partikular na batas laban sa corporal punishment, pero isinusulong na sa Kongreso ang House Bill 4455 o Positive Discipline Act of 2011. Yung House Bill 4455 kasi it seeks to fill the gap dun sa kakulangan natin sa batas ngayon. Para siya sa disiplina ng guardian, ng parents, ng someone in authority, hindi siya nako-consider as child abuse law. Dito, pinapakita namin na to discipline a child, you don't need to hit or hurt a child. Hindi habang nasa puder ka namin! Baka si tatay, papayagan naman niya ako Kung alam lang niya! Ang Philippine Educational Theater Association o PETA naman, naglunsad ng programang tinatawag nilang Positive Discipline. Sa pamamagitan ng mga dula, iminumungkahi nila ang alternatibong paraan ng pagdidisiplina sa mga bata. May boses ang bata. Tanungin mo siya kung paano niya gustong disiplinahin ang sarili niya. Tanungin mo siya kung may pagkakamali siya, tanungin mo una-una bakit. Hindi mo pwedeng sabihin, okay, bumagsak siya, for example. Hindi mo naman siya biglang sasabihin, napakabobo ka mo kasi kaya bumabagsak ka. Tanungin mo, bakit ka bumabagsak? Saan ka nahihirapan? Tulungan mo siya. Samantala, ang pinakamahalagang natutunan ni Michelle sa karanasan niyang ito, ang matuto pa rin daw siyang bumangon kahit gaano pa raw kabigat ang kanyang mga pinagdaanan. Feeling ko po sana, gumaling na po ako ng tuluyan, wag na pong bumalik yung dating nangyari sa akin. Na balang araw, hindi maging hadlang yung nangyari sa akin para buto yung ibang pangarap. Ang paaralan daw nagsisilbing pangalawang tahanan ng mga mag-aaral at sa bawat tahanan importanteng maituro ang disiplina. Pero sa proseso ng pagtatama ng mali, sana'y hindi naman ito magmarka sa balat at sa halip, magsilbi itong leksyon sa puso at isip ng isang bata. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako po si JP Soriano, kasama sa iisang brigada.